Mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga ng Diyos ay mabuti, tapat at dakila at walang katulad sa ating pong mga buhay. Praise God. So, handa po natin ang ating pong mga sarili. Hallelujah. Praise God. So, sa umaga pong ito ay pag-usapan po natin ang aklat ng gawa o Acts chapter 20 verse 32. Okay? Sabi rito ni Paul, now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Let us pray. Panginoon, salamat, Diyos, sa umaga pong ito. Hingahan mo ang iyong mga salita, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. At ikaw ay mangusap, kumilos, gumawa sa amin. Refresh us, restore us, build us, Lord, and let your grace continue to abound every one of us, Lord. Use me, Lord, ayon lamang sa iyong kapangyarihan at pangunguna ng iyong Espiritu. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, pag-usapan po natin ito, sanctified and secure, living by the word of His grace. Living by the word of His grace. Praise God. So dito makikita po natin sa Acts, na pinag-usapan natin, chapter 20, verse 32. Ito po yung moment kung saan ay si Paul po ay namamaalam sa mga matanda doon sa iglesia ng Efeso, okay? At siya doon ay talagang nagsasabi, and it is a charge and it is a warning o babala, okay? And a blessing yung kanyang sinasabi doon. Na alam niya sa sarili niya yung pagsubok na nag-aantay sa kanya mula sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem. And alam niya rin sa kanyang sarili ng iglesia ay haharap ng mga challenges o pagsubok. Pero hindi niya iniwanan ang iglesia, okay? Na walang estratehiya o walang tinatawag na structure. Mahalaga kasi sa loob ng church, yung meron po tayong structure. At dito makikita natin, He leads them with the word of His grace. Anong iniwan niya? The word of His grace. So this is word. Itong salitang ito is not just information. O hindi lamang isang impormasyon. It is transformation. Okay? It builds, it sanctifies, it gives secure, okay? Kaya sa mundong ito na kung saan ay pabago-bago, dapat makita po natin yung values and spiritual battles. So, the word of His grace is our anchor. Yan po ang ating pinaka-angkorahe ng ating pong Kristiyanong pamumuhay mula sa salita ng ating Diyos, mula sa kanyang biyaya. Una, the word of His grace build us up. Okay? Anong binibigay ng salita ng grasya ng Diyos? Tayo po ay binibuild up. Tayo po ay pinalalakas. Tayo po ay ini-establish. Kaya sabi ni Paul, the word can build you up. Ang sabi niya, the word can build you up. Okay? So ito po, this is not a motivational plot. It is the transformative power of God. Yung salita ng Diyos na bumabago sa ating pong buhay mula sa katotohanan na kung saan ito po ay aktibo, na kumikilos, gumagawa para ma-shape yung image o imahe ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? Kaya under the word of His grace, build us up, nagbibigay po ito ng kalakasan sa ating pong mga kaluluwa. Strength for the soul. Strength for the soul. Alam naman po natin na ang buhay sa mundong ito ay up and down. Nandiyan ang pagsubok, okay? Nandiyan ang mga tukso, and spiritual fatigue. Okay? Pag sinabi mo spiritual fatigue, ito ay isang makatotohanan sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, sa buhay ng mga Kristiyano, okay? Pero kung meron po tayong salita ng Diyos, it will revive us, it will restore us, okay? But the word revives. Kaya sabi ng Bible sa aklat ng Psalms 119,
Verse 28, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to what? To your word. Psalms 119, verse 28. Ano sabi niya? Strengthen me according to your words. So, ang salita po ng Diyos ang siyang nagre-refresh. Ang salita po ng Diyos ang siyang nagpapalakas po sa espiritu o sa ating pong kaluluwang nalulungkot o nalulumbay, hindi alam ang kanyang gagawin. Pero kung tayo po'y may mga pangako salita ng ating Diyos, sinisigurado po ng salita ng Diyos, it will give us assurance to strengthen our soul. Ano sabi ni Paul? O why so downcast, O my soul, put you hope in God. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, in times of persecution, doon sa aklat ng Gawa, Acts chapter 4, verse 31, kung mapapansin po natin doon sa Acts chapter 4, verse 31, ito po yung moment na kung saan sila po ay humaharap ng matinding persecution. Pero in times of persecution, makikita natin doon sa verse 31, sila po ay nagsama-sama at sila po ay nanalangin. And then sabi dito, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. Nung sila po ay nananalangin, okay? Anong nangyari? Was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. And then the last paragraph, and they spoke the word of God with what? With boldness. Okay? So ibig sabihin, ang salita po ng ating Diyos ay nagbibigay kalakasan, ng courage, ng boldness. Even though they are in the midst of persecution, hindi po sila sumuko, hindi po sila give up, hindi po sila umayaw sa kanilang pananampalataya, kundi bagkos masinikap nilang hanapin ang mukha ng Diyos. And then the Word came, the Holy Spirit came, and the Word came into their lives. At ito po yung nagbigay sa kanilang courage. Hindi po sila natakot, kundi nag-move forward po sila to advance the kingdom of God. Amen. Even sa panahon na tayo po ay naroon sa tinatawag na kalituhan or confusion, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng clarity. Sapagkat ang sabi ng Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet. Yung salita ng Diyos ay isang ilaw sa daraanan ng ating paanan. Na pag sinabi po natin in times of confusion, na kung saan tayo ay dito, hindi natin alam ang direksyon. Kumbaga parang nandoon tayo sa karimlan na dinaraanan natin, ngunit hindi natin alam yung direksyon ng buhay po natin. That we are in the dark path at that time. Always remember the word of God. Nang sabi ni King David, your word is a lamp to my feet. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. The word of God will be enlighten our heart, will be enlighten yung ating mga isipan na nadirinlan, na nalilito, maging yung ating mga damdamin. Let us always the word of God. Amen? Na kung saan ay maging buhay ng bawat isa po sa atin. Pag po tayo ay tinatawag na spiritually exhausted, hindi na natin talagang pagod tayo, hirap tayo. Hindi lamang naman tayo basta-basta naghahanap ng relief. Hanapin po natin yung renewal through Scripture, through the Word of God. It doesn't just so, it strengthens. Kaya pag bumalik tayo sa salita ng Diyos, okay, ano nangyayari sa buhay natin? Nare-repress po tayo. Always go back to the Word of God. And I remember, okay, alam naman po natin, okay, through the Word of God, everything will be created in this earth. When God has spoken the Word through the Spirit of God, everything will be created. So this Word, na kung saan, and through His Word, man will be created. Amen? Ikaw at ako. So, ano ang
pwedeng magbigay sa atin para mag-alilangan tayo sa pangako ng Diyos? Amen po? Ano ang pwedeng magbigay sa atin para pasukuin tayo sa paglilingkod natin sa ating Diyos? Kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Even in Luke chapter 4, in Matthew chapter 4, even in the Old Testament, nirecite ang Panginoong Yesus na ilang beses niyang nirebuke ang kaaway through the Word of God. Amen? Even the enemy knows the Word of God, but it's better na mas alam natin ang katotohanan at salita ng Diyos because through the Word of God, it will give us authority to rebuke the work of the enemy. Amen po? Na ito'y maintindihan po natin, mga kapatid ko po, kay Kristo. And also, hindi lamang ito nagbibigay ng kalakasan o sapat na kalakasan sa ating pong spiritual na pamumuhay. Ito po ay nagbibigay sa atin ng paglago sa wangis ng Diyos in Christ-likeness. The word is not just informative, it's transformative. Amen? Hindi lamang po basta yan comics o dyaryo o pahina na binasa mo na nagkaroon ka ng tinatawag ng impormasyon. Nalaman mo kung ano ang meron. No. The Word of God can transform our lives. Can change our lives. Can transform us. Kaya ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all Scripture is God-breathed. Tinihan ng Diyos so that the servant of God may be truly equipped upang ang mga lingkod ng Diyos ay sila ay mahubog, mabago, maayos, matransform. Kaya wala tayong ibang pwedeng balikan, pakinggan, asahan kundi ang salita ng Diyos na siyang bumabago, umaayos ng buhay po natin. Ito po yung nagkukorek sa atin. Ito po yung nagtitrain sa atin. Ito po yung nag-shift ng ating pong karakter para mag-reflect yung wangis ni Jesus sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. It is not just in belief, okay? But in behavior. Hindi lamang ikaw naniwala, kundi maging sa ating pong mga pag-uugali, sa ating pong mga katangian, God can transform our lives through His Word. Spiritual maturity is not automatic. Inulit ko, spiritual maturity is not automatic. Na kung saan doon ka kaagad. It is cultivated through consistent exposure to the Word, allowing it to challenge and change us. Kaya pag nagbasa po tayo ng salita ng Diyos, this is not just like a newspaper or just like a comics. Balik-balikan mo, ulit-ulitin mo hanggang sa ma-retain sa iyong buhay, maintindihan po natin kung ano ang sinasabi nito sa atin. Kung ano ang ipinararating nito sa atin. Meron ba tayong kasalanan na dapat pagsisihan? Meron bang pangako na dapat nating panghawakan sa salita ng ating Diyos? O meron bang mga pag-ugali na dapat baguhin at linisin ang salita ng Diyos sa ating buhay na dapat nating isuko sa Panginoon? That is the Word of God. That can change our life, can transform our life. That God wants us to bring to understanding, to bring us to perfection, meaning to maturity. Amen? Hanggang sa makita yung wangis po ng ating pong Panginoong Jesus sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. And also, this is a foundation for ministry. Kaya Paul ministry was built on the Word. Saan po na-establish, natatag ang ministeryo ni Paul sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang karisma, hindi dahil sa kanyang kahusayan o cleverness. Okay? Leaders and believers alike must be rooted in the Scripture. Amen? Ikaw at ako, tagapanguna, manggagawa, o mananampalataya, kailangan mag-ugat po tayo sa salita ng ating Diyos. Without it, ministry becomes mechanical. Routine na lang ito. Dry and self-driven. Parang obligado na lang. Yung obligasyon na lang yung ginagawa mo. Wala ka ng saya. Pero with it, with the Word of God, ministry becomes supernatural, spirit-led, fruitful, in enduring. Kahit na mahirap, kahit na maraming mga challenges
Alam mo ang magiging outcome nito. Alam mo yung gagawin ng salita ng Diyos na iyong sinusunod na siyang bumago sa iyo at babago pa sa buhay ng tao, gagawa ng himala sa buhay ng marami. Amen. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Ma-build up po tayo mula sa salita ng ating pong Panginoong Jesus. Not only by the, hindi, bigyan natin ng panahon. Yun po yung sinasabi ko. Bigyan natin ng oras. Upuan po natin ito. And allow the Holy Spirit to minister to us through His Word. Kaya nga, whether you are preaching, serving, or simply living out your faith, hayaan natin ang salita ng Diyos na maging blueprint ng bawat buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po? Amen po. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Hindi lang po basta ito ay isang mensahe. Ito po ay isang method. It is the method. Kaya ang salita po ng Diyos, the word of His grace, build us from the inside out. Binibuild niya ito, yung ating kaloob-looban. At tayo po ay pinalalakas sa ating mga kaluluwa. Sinishape po yung ating pong karakter. At ini-equip po tayo through the ministry. Kaya alam ni Paul na pag iniwan niya ang iglesia ng ating pong Panginoon na kanyang pinangunahan sa Efeso, the church didn't need His presence. They needed the Word. And so do we. Kaya meron tayong tinatawag na pag-aaral, discipleship, tinuturuan tayong mag-devotion, tinuturuan tayong alamin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung paano natin ito interpret through the Holy Spirit, at doon tayo mananangan, hindi dahil sa tagapanguna po natin, hindi dahil siya nag-mentor po sa atin, kundi dahil sa salita ng Diyos. The best mentor na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sit down to the quiet places and read it and ask the Holy Spirit to understand what the Lord is saying to every one of us, or what is the Lord saying personally sa buhay natin, and what is the revelation, what is the spoken word, the rhema word, the logos, na sinasabi ng salita ng Diyos, personal, sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko kay Kristo. Amen po? Hindi lamang po yun. Sa number 1, the word of His grace, build us up. And number 2, the word of His grace, sanctify us. Ang salita ng Diyos, okay? Mula sa kanyang biyaya, ito po'y naglilinis po ng buhay po natin. Sanctification is not just about being better. Okay? Okay ka na. It is about being set apart for God. Yung ihihiwalay mo yung sarili mo sa mundong ito. Amen? And you will stay to God. Hey Lord ka lang. Tanda natin wala po tayong magagawa pag tayo po'y hiwalay sa Diyos. Wala tayong magagawa pag wala tayong pangako sa salita ng Diyos. We will work by our own strength, by our own wisdom, by our own skills. But without God, nakakalungkot ang buhay ng isang tao. Kaya, hayaan natin na hubugin po tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. At i-prepare po tayo ng salita ng Diyos sa layunin niya sa ating pong buhay. Kaya the word of His grace is the agent that does this work. Sa yung kikilos, sa yung gagawa. Ano yung gagawin niya? Ano yung gagawin na salita ng Diyos? Cleansing power. Lilinisin po tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng John chapter 15 verse 3, Jesus said, you are already clean because of the word I have spoken to you. Kayo'y malinis na. Dininis ko na kayo dahil sa aking mga salita. Amen. Subukan nyo nga po maglaban na walang sa washing machine o personal sa iyong batya. Maglaba ka nga na walang tubig. Lilinis kaya yung damit? Kahit sabi mo maglaba ka na merong sabon pero walang tubig. Malilinis kaya yung ating damit? Hindi, di ba? Maligo ka na walang tubig. Pwede ba yun? Hindi. Walang mababago sa atin. Walang malilinis sa atin. It's still the same. But if the word of God, kaya sabi ng John chapter 1,
verse 1, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. And through that word, become flesh. Nakikita ng mga disipulo, sinusundan ng disipulo ng ang ating Panginoong Yesus. A living word, ang nais ng Diyos na makita sa atin, tayo maging buhay na salita ng Diyos through the transformation that the word changed our lives. Na siyang bumago, nag-transform, nag-ayos ng buhay natin, naglinis ng buhay natin. At in-echo ni Paul echoes in Ephesians chapter 5, verse 26, saying, Christ sanctifies the church by the washing of water with the word. Saan nasa-sanctify ang Iglesia ng ating pong Panginoong Yesus? By the washing of the word. So, ibig sabihin, sa patuloy na pagbabasa natin ng salita ng Diyos at pag-apply natin ng salita ng Diyos, sa pagbabasa natin personal sa ating pong devotion, tayo po'y nalilinis, tayo po'y nasa-sanctify, tayo po ay nasa-set apart. The word doesn't just informs, it purifies us. Amen. It exposes sin. Inilathala niya. Amen? Yung kasalanan. Kinukumbikta niya yung ating pong mga puso. At dinadala po tayo sa tinatawag na pagsisisi. Yan po ang salita ng Diyos. The Word of God never condemns us. The Word of God will bring us to repentance. Kaya pag binasa po natin ang salita ng Diyos, we're not just gaining insight. Okay? We are undergoing spiritual cleansing. Hindi lang ito isang insight, kundi nag-a-undergo po tayo sa tinatawag na paglilinis ng ating spiritual. It is like a mirror in a shower. It shows us what needs to change and help us to change it. Amen? Ilang beses tayo nagpupunta sa salamin. Ilang beses tayo nag-shower. Pag hanggat may nakikita tayong mga hindi karapat-dapat na dumi sa ating pisikal na katawan, gusto nating malinis. Hindi rin tayo aalis sa harapan ng salamin hanggat hindi tayo komportable at assured sa sarili natin na tayo ay pogi at maganda. Amen po? The same with us. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Not only to cleanse us with the Word of God, He set apart for purpose. Sineseparate po tayo for a purpose. Sanctification is not only moral, it is missional. We are made holy not just to be good, but to be useful. Kaya maging kagamit-gamit ang bawat isa po sa atin. Hindi tayo maging katulad ng mga taong they are so very religious, pero yung kanilang testimony ay wala din. Hindi sila nagagamit. Kaya sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 2 verse 21, and I like the series that Pastor Rami make doon sa praying ma'am. Talagang in-expound niya na maigi ito. Ano sabi niya? If anyone cleanses himself, he will be a vessel for honor, sanctified and useful to the master. Ang sino mang maglilinis ng kanyang sarili, saan yan? Doon sa karya ng Diyos. Siya ay isang magiging isang sisidlang magbibigay kaluguran, karangalan, sanctified and useful to the master. Amen. Tulad po ng basong ito. Pag ito po'y marumi, hindi po ito magagamit. Hindi ko ito maiinuman. The same with us. Paano tayo gagamitin ng Diyos kung ang puso natin ay madumi? Anong i-impart natin at ibabahagi natin o patutuon natin sa buhay ng tao? Kaya nga salita po ng Diyos, tayo po'y ini-equip sa kanyang gawain. Tayo po'y hinuhubog ng ating Diyos. Inaalay niya o linalagay niya sa linya yung ating pong puso with God's mission. Amen? Meron tayong mission, mga kapatid ko kay Kristo. Not only to change and develop our character,
God calls every one of us to proclaim the good news, to become His witness, how Jesus died on the cross of the Calvary, how He gave His life to bring people turn back to God, especially sa situation ng ating pong bayan ngayon. And that is my prayer, to expose the sin of the Philippines. Personally me, that is my prayer. Lord, expose me. Expose my character. Develop me. Build me, Lord. Build me. Build me. I just cry out to the Lord. Nakala ko okay na, pero meron pa rin pala. Huwag kaya tayo pasisigurado na okay lang. Amen? Kundi patuloy po natin ipa-refine, ipa-build, pa-establish yung puso po natin sa harapan ng Diyos para maganap natin ang pinagagawa ng Diyos. At tayo po'y maging handang bilang ambassador ng ating pong Panginoon. Ang ambassador po, dala-dala niya yung pangalan ng kanyang bansa sa bansang papupuntahan niya. Amen? Tayo po'y ambassador from heaven. Dala-dala po natin ang kingdom ni Lord saan man tayo naroon. We are the ambassador of Christ, sabi ng Corinto. Tanda natin, holiness is not isolation. Hello? Holiness, it is not isolation, it is activation. Kaya yung kabanalan, lagi itong maging active po sa buhay natin. At makikita doon yung righteousness, makikita po doon yung fruit of the Holy Spirit. The more the Word sanctifies us, the more we are ready to serve in love, truth, and power. Inuulit ko, the more we are ready to serve in love, truth, and power. Hallelujah. The more the Word sanctifies us, the more we are ready to serve in love, truth, and power. At ito po'y tinatawag ng ongoing process. Hindi lamang po tayo siniset apart for a purpose para sa kapurihan o kalwalatian ng pangalan ng ating Diyos. Ongoing process po ito. Pag sinabi po natin ongoing process, sanctification is not one-time event o yung paglilinis ng Diyos o pag-set apart sa atin ng Panginoon. Hindi lamang po ito one-time event. It is a lifelong journey. Habang tayo po ay nag-move forward sa journey ng ating pong Kristiyanong pamumuhay, patuloy po tayong linilinis, sinasanctify ng ating pong Panginoon. Nung nananalangin ng Panginoong Yesus doon sa Mount Olive, John chapter 17, verse 17, sinabi niya, sanctify them by the truth, your word is truth. Anong maglilinis sa atin? Ano magsasanctify sa atin? Yung salita ng Diyos, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. So listen by the word of God. Hindi lang tayo nakaupo, nakikinig kay pastor o sa nagtuturo sa atin diyan sa Pilipinas o sa anumang pinakikinggan natin mga minister. No, sit down by the word. You and the Lord. Ikaw lamang at ang Panginoon. Kaya nabubuo ang mga mensahe. Kaya sinasabi ko lagi, tina-challenge ko kayo, put a journal, get the book, mag-note kayo sa mga pangako na salita ng Diyos. Ano ba sinasabi nito? Ano bang pinararating mo, Panginoon, sa buhay ko? Huwag mong tukuyin yung mga taong gusto mong paringgan, kundi tukuyin mo mismo yung sarili mo. Lord, anong sinasabi mo sa akin? Anong gusto mong ipakita sa aking katotohanan na meron ako? Amen. At gagamitin din ni Lord yung mga tao sa paligid natin. And through that, nakikita natin yung sarili natin. The Word continually prune us. John chapter 15. Refine us and grow us into maturity. Yung mga mahilig sa halaman. Pag alam na natin yung ating pong halaman ay di ba? Linilinis po natin. Pinuputol natin yung hindi karapat-dapat para maging mataba. Katulad itong halaman po. Amen? Laging may check-up. The same with us. I-check po natin yung puso natin. Yung character po natin. Baka meron tayong nasasaktan, na-open the way we speak. Katulad ko.
Nakakasakit ako. Hindi ko naaaral yung aking sarili. Let us check our heart. Even the way we speak, the way we talk sa mga mahal natin sa buhay, o sa ating paligid, sa ating kapatid, kapwa nating Kristiyano. Be careful. And let the Word of God ang siyang lumabas sa ating bibig. Let His Word. Amen po? Don't expect instant perfection, mga kapatid ko kay Kristo. Expect daily progress. Nulit ko, huwag tayong mag-expect ng instant perfection. Okay? Expect daily progress. Meron lang tayo, instant coffee, instant noodles. Pero dito sa ating pong Kristiyanong pamumuhay, daily progress po ito, mga kapatid ko kay Kristo. The Word is your companion in that journey. Ang salita po ng Diyos ang kasama po natin sa ating pong paglalakbay. Siyang nag-guide sa atin, siya yung nagko-correct sa atin, siya po yung nag-i-encourage po sa atin, nagpapalakas po sa atin. Kaya nga pag nararamdaman mo yung sarili mo na ikaw ay nalulumbay, turn back to the Word of God. Get your Bible and read it. What is the Lord is saying to every one of us, o personally, sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya, ang salita po ng Diyos ay punong-puno ng grasya. Is the sanctifying fire that purifies, set apart, and prepare us for God's purpose. Kasi may plano si Lord sa bawat buhay natin. Hindi lang naman basta malaman natin ang salita ng Diyos, na meron tayong salita ng Diyos, na meron tayong nasasabi sa tao, na nasasabi natin na tayong Kristiyano. No. God has a purpose. God has a purpose to every one of us. Linilinis niya tayo para maging kagamit-gamit niya tayo. Sapagkat tayo ay pinili, tayo tinawag ng Diyos. Hindi lamang basta tayo kinumbikta, kundi it commissioned us. Kinumission niya tayo. Amen? God commissioned us. Hindi tayo konsumisyon. Kinumission po tayo ng Panginoon. Kaya, nasa workplace ka man, ano man ang ginagalawan mo sa buhay mo, God commissioned us, and that is our mission field, to bring the people turn back to Him. Amen? Amen po? At alam ni Paul that the church in Ephesus would face a spiritual battle. Okay? So, he didn't leave them with a manual. Hindi niya lamang iniwanan ito ng manual. He left them with the Word. Ibinigay niya, in-establish niya ang salita ng Diyos sa puso ng iglesia, ng Efeso. Because the Word doesn't just teach holiness, it creates it. Hindi lang niya ito tinuro ang kabanalan, kundi ito'y nalilikha sa buhay ng isang taong makikinig ng salita ng Diyos o isa pa sa pamuhay ang salita ng Diyos. Pangatlo, the word of His grace secure our inheritance. Amen? Hindi lang ito naglilinis, nagsiset apart o sinasanctify ang buhay natin. Sinisecure din nito yung ating pong mana, yung ating pong inheritance. Kaya sabi ni Paul, the word gives you inheritance among all those who are sanctified. Amen? The word gives you an inheritance. Ang salita ng Diyos na siya nagbibigay mana sa inyo. Kayong mga nilinis. That's not a metaphor. It is eternal reality, mga kapatid ko kay Kristo. The word is the key that unlocks our identity. Inulit ko, ang salita ng Diyos ay susi. Okay? Para makalag yung kandado ng ating pong pagkakakilanlan, maging ng ating pong patutunguhan o our destiny in our unity in Christ. So, God promised of eternal life. Amen? The Word reveals the inheritance we have in Christ. Why Jesus died on the cross of the Calvary? Amen? To have eternal life. Not only for the eternal life, we have inheritance through Jesus Christ. Amen? Kaya sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 4, an inheritance that can never perish, spoil or fade.
This inheritance is kept in heaven for you. For you, sabi niya, personal na tinutukoy sa iyo, sa akin, sa bawat isa, sa atin. Meron tayong mana. Hindi yung mana na nasisira sa mundong ito, kundi mana na pangwalang hanggan na inihanda ng Diyos doon sa langit. Hindi mo ito ma-earn dito sa mundo. It's granted by grace, through the grace of God. So the word assures us that we are heir, not just followers. Amen? Tayo tagapagmana. Hindi lang basta tayo followers ng Diyos. Kaya pag nararamdaman mo na ang buhay mo feels uncertain, lagi natin tatandaan, your future is secure. Sabi mo sa katabi mo, your future is secure. Sabi mo sa sarili mo, my future is secure. Amen? So the word doesn't just guide you, it guarantees you a place in God's eternal plan. Wow. Kanya kabutihan Diyos. Hindi lamang basta promise of eternal. Binigyan din niya tayo ng unity with the saints, pagkakaisa sa loob ng iglesia. Paul emphasized that this inheritance is shared, amen, among all those who are sanctified. Naibahagi na. Amen. Para kanino? Doon sa mga nilinis, doon sa mga sumusunod, doon sa mga nagpapabago. The word bind us into one spiritual what? Family, across cultural, generation, and denomination. Kaya nire-remind po tayo that we're not alone in this journey. Hindi tayo nag-iisa sa lakbayin po natin. We are part of sanctified community, destined for glory together. Kaya nandiyan ang mga kapatiran. May kanya-kanya tayong mga pag-uugali. May kanya-kanya tayong imperfection. And through that, doon tayo na-purify. Doon tayo nasa-sanctify. Minsan mali ang ating interpretasyon sa mga bagay-bagay. Parang hindi tayo nag-humble, hindi tayo nakinig, nadi-disalign po tayo. Mas pinipili natin lagi yung plan B kaysa doon sa plan A ng Diyos na napaka-smooth lamang ng kanyang pag-aayos. Amen? Ng pagtutuwid at pagtuturo niya sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung matututunan lang po natin sumunod, makinig, magkaisa, bilang magkakapatid, bilang isang pamilya, at makikinig po tayo, magiging maayos po lahat. Para sa loob ng pamilya, pag ang anak natin masunurin, nakikinig, nag-aaral ang mabuti, at alam niya kanyang kinabukasan at ginagawa niya, yung mga naririnig niyang pangaral ng kanyang mga magulang, merong kaayusan. Merong prosper na mangyayari. So the word doesn't just connect us to God. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang tayo kinukonekta sa ating Diyos. It connect us to each other. Kinukonekta po tayo ng Diyos sa bawat isa. It is the thread that waves believers into one tapestry of grace. Kaya sa tinatahi-tahi tayo, pinagtagni-tagni tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo po'y magkaisa, magtulungan, gawin natin ang bawat tungkulin ng bawat isa na inaatang ng Diyos sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng salita ng ating Diyos. Hindi lamang po yun. Confidence in the journey. Binibigyan po tayo ng kumpiyansa sa ating pong lakbayin. Kaya iniwan ni Paul, but he is not leaving them empty-handed. Hindi niya iniwanan itong mga lingkod ng Diyos na ito, ng anak ng Diyos na ito, iglesia ng Panginoon sa iglesia ng Efeso. He entrusts them to the Word. Itiniwala niya. Pinagkatiwala niya sila sa salita ng Diyos because the Word remains. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo, mawawala. Mga bato nagtatayuan ng mga building, papapara. Ngunit ultimong titik
bahagi ng titik ng salita ng Diyos, tundok ng salita ng Panginoon, hindi po mapaparam at hindi mawawalan ng kabuluhan. So let us keep hold on to the promises of God. Amen? Leader may change. Ang mga tagapanguna nagbabago. Circumstances o mga pangyayari ay nagbabago, nagsishift. But the word is unchanging. Hindi nagbabago ang pangako sa salita ng Diyos. It secures us through every season. Amen? When mentors move on, when churches transition, when life feels unstable, cling to the word. Anchor to the word of God. Amen po. If your anchor, your compass, your inheritance, walang iba kundi ang salita ng Diyos. The word of His grace is not just a tool for today. Hindi lamang ito basta tools mo ito sa pang-araw-araw na pamumuhay mo. Ginagarantiya niya ang pangwalang hanggan na buhay ng bawat isa po sa atin. It secure our inheritance, bind us to the body of Christ, and give us confidence no matter what comes. Kaya sa pagpapaalam po ni Paul is a masterclass in spiritual leadership, mga kapatid. He doesn't hand over a manual. He hands over the living word. Buhay na salita ng Diyos. Because when everything else fades, the word remains. And it brings us hope. Amen po? In our closing, makikita natin, Paul's farewell is not filled with fear. Hindi siya takot. It is filled with faith. He entrusts the church to God in the word of His grace. And I believe also, our faith, in one day, we will see you, church, that God established you. More souls, more family will come in the church of CLCIN in Taguig, even in Bayawan, even here in Vietnam, wherever we go, me and my family, we will establish the church of God. We will advance the kingdom of God. Amen po. At sinisigurado yan ng ating Diyos, yung kanyang salita, yung kanyang pangako sa ating pong buhay. Kaya nga sa ating pong pamumuhay, mga kapatid ko kay Kristo, na kahit tayo kumakarap ng mga anumang mga hindi inaasahan na pangyayari sa buhay natin, o kawalan, o tinatawag na transition, tayo po ay patuloy na manatili sa salita ng ating Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang nagtatatag sa atin, ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis sa atin, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng seguridad ng ating pong walang hanggang mana. So, basahin natin araw-araw ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone. Amen? Kundi sa kanyang mga salita na namumutawi sa kanyang bibig. So let us be shaped by it. Let us not just hear the word. Let us live it. Let us not just admire the word. Let us trust it. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let us all stand, praising your name, O God. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, Panginoon, sa mundong ito, ang lahat ng bagay ay mawawala, ang mapaparang. Kahit ano pang ganda ng mga suot namin, kahit ano pang ganda ng aming mga gadgets, kahit ano pang ganda ng merong kami ngayon, Panginoon, lahat ng ito ay nagpipade. Ngunit ang ganda ng iyong salita at pangako, kailanman na hindi nagbabago, Panginoon. Ito ay walang hanggan. Dalangin namin, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating sa mundong ito, O Diyos, at pag-ahari mo. Datnam mo kami na nananatiling tapat, na naglilingkod, sumusunod, pinangahawakan ang bawat pangako mo na binigay mo sa bawat isa po sa amin. Lord, anumang mga pangako na inaantay ng bawat isa ngayon, sa kanya-kanyang pamilya po namin na naririto ng CLCI,
Lord, patutunayan mo ito, O Diyos. Bibigyan mo ito ng katuparan, Panginoon. I-restore mo ang bawat isa po sa amin. Ano man ang mga nawala, kunin ako ng kaaway, Lord. Kaya mo itong ibalik sa amin. How you restore Job. When Job said, Lord, patawarin mo ako. Ako'y nagkasala sa iyo. Lord, patawarin mo din kami, Panginoon, kung di kami nagtiwala sa mga salita mo. Nagtanong kami, Panginoon, sa iyong mga pangako. Forgive us, Lord. Sa panahon na kung saan kami ay binabayo ng mga bagyo sa aming isip, sa aming damdamin, Panginoon Jesus. Kung kami ay nag-alinlangan, patawarin mo kami. Ngunit ikaw ay nananatili, ang iyong mga salita ay hindi mawawala ng kabuluhan. When we say, Lord, help me, tulungan mo ako, Panginoon. Kung paano mong inabot si Pedro nung si Papalubog, Panginoon, mula doon sa gitna ng karagatan ng Galilee, Lord, tulungan mo ang bawat isa, ang bawat pamilya, patutunayan mo ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay totoo at hindi mo ito pahihintulutan. Na mapaya ang pangako mo, ang pangalan mo, aming Ama, aming Panginoong Yesus, Banal Espiritu. Lord, strengthen each every one of us by your word, by your grace, by the power of your Holy Ghost, so God. Holy Spirit, Lord, bigyan mo kami ng buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng hungerness sa iyong mga salita, Panginoon. Hungerness to worship you, to honor you, to adore you, God. To stay and connect, O God, Lord, unto your presence, O God. Our relationship, Lord, i-establish mo ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Pinagpapala ko ang pamilyang CLCIM at bawat pamilya ng bawat isa po sa amin, Lord. Thank you so much. I trust everything under your mighty hands, Lord. We expect great things, Lord. We expect great things, O God, by your word, by your word. Continue to sanctify us and cleanse us, O God. We thank you so much. We give you the highest praises and glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patayo po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo.